Ladies, alam nyo ba kung lagi ninyong pinagkakaitan ang iyong partner? Ito ang mga mangyayari. Hello guys! So, ang topic natin for today, ito. Mga mangyayari kapag lagi mong pinagkakaitan ng S ang iyong partner. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, diretso na tayo sa number 1. Ito yung pinaka-brutal na maaring mangyari. Seeking other sources for intimacy and verification. So, ito na yung kinakatakutan ng lahat, lalo na sa inyong mga kababaihan. Yung maghanap ng iba ang iyong partner. Di ba nagtatanong kayo, nag-iisip kayo minsan, bakit iniwan ako ng partner ko? So, kapag ganyan ang nangyayari sa relasyon ninyo, yung hindi mo na naibibigay yung bagay na yan sa kanya, ganyan talaga ang mangyayari. Of course, hindi ko nilalahat ang mga kalalakihan dahil marami pa rin sa mga kalalakihan ang nakakaintindi, ang mapagmahal sa kanilang mga misis. Pero marami din ang mga maiiksi, ang PC, hindi makapagtiis at agad ay naghahanap ng iba dahil hindi na nila nakukuha, nakakamtan yung dapat ay naibibigay mo sa kanya. So ito na yung pinaka-worst na maaring mangyari. Yung hahanapin na niya sa iba yung bagay na yan. So ayan po ang number 1. Number 2, increased stress and frustration. Diba? Ang S, yan talaga ang isang best stress reliever. Lalaki man yan or babae. Pero kapag wala na yan, hindi na nangyayari ang bagay na yan sa inyong dalawa. Naku, asahan mo na sa halip na mapapawi yung stress ay lalo pang madadagdagan. Yung stress na nararanasan ng lalaki, lalo pa siyang mai-stress. Mafufrustrate siya sa mga pangyayari. So sa halip na maibsan sana yung nararamdaman niyang stress ay mas lalo pa siyang mabuburyong. Okay, so ladies, yan ang dapat mong gawin. Ayain mo siya para kahit papaano maibsan. So ayan po, ang number 2. Number 3, eto yung lowered self-esteem and confidence. Oo, ganun talaga ang mangyayari kasi pakiramdam niya, wala na siyang halaga sa iyo. Wala na siyang silbing lalaki. Kaya yung self-esteem niya mas lalong bumabagsak. Okay? Yung confidence niya dahil sa nangyayari sa inyong dalawa, bumababa yan. So nawawala na yung tiwala niya sa sarili niya. Pakiramdam niya ay wala na siyang silbi. Kasi ang lalaki, proud yan eh. Kapag siya ay active sa ganyang gawain, yun ang isang bagay na mas nagiging feeling accomplished siya bilang isang lalaki. Kaya kapag yung mismong bagay na yan ang tinanggal mo sa kanya, wala na. Ano pa nga ba ang silbi niya bilang isang lalaki? Naglako na. So yung self-esteem niya, yung confidence sa kanyang sarili ay sobrang bagsak na kapag ganyan. So ayan po ang number 3. Number 4, increased emotional outbursts. So ito na yung maiksi na ang kanyang sinturon. Lagi na siyang galit. Ang sama ng kanyang mood. Lagi siyang nakasimangot. Ganyan naman talaga ang nangyayari sa halos lahat ng wala ng S. Diba? Nagiging marungkot yan. Nagiging mas maiinisin. Ang sama ng mood kapag ganyan. Whoops, hindi ko ulit nilalahat. Pero madalas ganyan ang nangyayari sa mga tao na wala ng ganon. Kaya kapag pinagkakaitan mo ang lalaki ng S, makikita mo sa kanya ang mga yan. Lagi na lang siyang galit. Magtataka ka, bakit lagi ka na lang galit? Eh wala namang dapat ikakagalit. Yun na yun. Nagagalit siya. Walang dahilan? Meron. Dahil wala na siyang S. Okay? Napakahalaga yan sa lalaki. Kaya kung napapansin mo na ang init ng ulo niya, tinatamad na siya, yan ay dahil wala ng S. Pinagkakaitan mo na siya.
wala na siyang drive, wala na siyang gana. Ganon ang nangyayari sa lalaki kapag lagi mong pinagkakaitan ng S. Number 4. Number 5, reduced mental alertness. So talagang nagiging mapurol na yung pag-iisip ng partner mong lalaki kapag ganyan. Naaapektuhan na rin pala ang kanyang utak, ang kanyang isip kapag ganyan. So, isa mong mapapansin dito is yung lagi na lang siyang tulala, nakatingin sa malayo, tapos yun blanco pala ang kanyang isip. At minsan, para na siyang hindi nakakapag-isip ng tama. So, yung mental alertness niya ay sobrang bagsak na bagsak. So, ladies, para hindi mangyari ang bagay na yan, para si partner ay laging masaya, hindi siya tulala, o di ba ang sarap kausap, pagbigyan mo naman siya. Huwag mong ipagkait yan, okay? Para manumbalik ang kanyang sigla bilang partner, o di ba? Kaya si partner, kapag talagang hindi mo na siya pinagbibigyan, makikita mo talaga na parang wala na siya wisyo. O baka isa pa nga yan sa mga dahilan kung bakit may mga kalalakihan na nawawala na sa katinuan dahil yun pala ay hindi na napagbibigyan sa bagay na yan. So ayan po, ang number 5. Number 6, potential increase in health risks. So ito na yung mas bumabagsak na ang kanyang kalusugan, lalong-lalo na sa aspeto ng cardio, yung puso niya, sa aspeto ng kanyang prostate, yung pagkalalaki niya. So kapag ganun na hindi mo na siya napapagbigyan, nako, sigurado na yung kalusugan niya ay magde-decline, pababa. Okay? Yung immune system niya ay hihina. So kapag pinagsama-sama mo lahat yan, delikado pala. Baka yan pa ang magiging ikakasama ng iyong partner. Kaya, di ba, mapapansin nyo yung mga tao na walang S, mas nagiging sakitin sila. Oo, totoo yan. Mas tinatamaan sila ng mga sakit kaysa yung mga masaya, yung mga sagana sa S. Di ba? Pansin nyo ang sarili nyo kapag kayo ay laging sagana. Kayo ay ang sarap ng pakiramdam. Ang saya-saya ninyo. Yung pangangatawan nyo ay masigla. Pero kapag walay, nako, delikado. Ang sama na nga ng pakiramdam, ang sama ng mood, lahat-lahat na ay masama. Di ba? Ganyan talaga. At ganun din ang sa lalaki. So, delikado talaga ito. Magkakasakit at magkakasakit yan. So, ayan po ang number 6. Number 7, sleep problems. Oh, totoo yan. Alam nyo, di ba, kapag sagana ka sa ganyan, tapos pagkatapos ng inyong ginawa, ang sarap-sarap ng pakiramdam, ang himbing ng tulog, di ba? Pero kapag wala na yan, nako, sigurado, andyan na yung nahihirapan ka ng matulog. Ang katawan kasi natin, kapag ginagawa ang bagay na yan, nagre-release yan ng mga hormones. At yung hormones na yon ang nagbibigay ng pakiramdam na ang saya, na ang pakiramdam na ang sarap matulog, himbing na himbing. Iyan ay dahil sa inilalabas ng katawan tuwing merong S. At kapag yan na ay naglaho, wala nang ilalabas ang katawan na ganon. Kaya sigurado na mahihirapan ka ng matulog kapag nasanay ka na merong ganon. Okay? Alam nyo, ito kasi ang pinaka-best na pampa-induce ng tulog. Kung wala na yan, hirap ka ng matulog, lalo ka ng mahihirapang makatulog. At alam nyo ba na kapag lagi kang puyat, naku, sigurado ang kalusugan mo ay at risk ulit. So ayan po ang number 7. So ayan po ang mga ilan sa maraming maaring mangyari sa lalaki kapag pinagkakaitan mo ng S. So ladies, pagbigyan mo na, huwag mo nang pagkaitan si partner, okay? Mahal mo yan, di ba? So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.